Matindi po yung nangyari sa previous administration. Pinasok na tayo ng sindikato kasi lumalabas ang daming taga-gobyerno, member ng sindikato. You see? Or kung hindi member, protector ng sindikato. So, sa mga speeches ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang description po, fiery speeches, naglalagablab, nag-aapoy na mga pananalita. Hindi lang po kayo yung marunong ng ganyan. Pero yung mga speeches ng ating Pangulo, kahit na fiery po, decente pa rin. Hindi po nagagamit ng mga foul words. Description of facts lang po ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung ano yung totoong nangyari in the previous administration. Kaya nga sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, papayag ba tayo? Yun ang tanong niya sa ating mga mamamayang Filipino na bumalik tayo sa panahon ng kadiliman. Kaya ang description niya po sa previous administration, yung team Lagim. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Sa unang linggo mga kababayan ng kampanya, sa national positions, naging sentro po ng mga speeches, lalo na ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na dapat piliin natin ang may totoong pagmamahal sa ating bansa. Pro-Philippines, hindi pro-China. Pro-Philippines, Team Philippines, Team Liwanag. Hindi yung Team Lagim, Team China. O, diba? Kaya tuwang-tuwa yung ating mga congressmen. Pinuri nila yung campaign tactic ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan pro-Pinoy dapat. Majority Solons. Hail. Marcos Allianza campaign tactic. Maganda yung taktika ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. May konting banat. Pinapakita ng ating Pangulong Bongbong Marcos na strong leader siya. Sa mismong baluarte ni Digong, dinurog ng ating Pangulo si Digong sa Davao del Norte. Binanatan ang todo, hinubaran yung mga kandidato ng PDP laban. Pakinggan naman ninyo po ang matatalim na mga pananalita ni PBBM sa rally sa Davao del Norte. Hindi lang bukod pa sa kanilang talino, bukod pa sa kanilang galing, bukod pa sa kanilang karanasan, may pagmamalaki po natin na sila ay walang bahid ng dugo ng mga pinatay na libo-libong Pilipino ng extrajudicial killing. Wala po silang kinalaman dyan sa mga ganyang klase. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbubulsa ng sako-sakong pera at pinagsamantalahan ang pandemya at nagbulsa ng maraming pera, pinabayaan na lang na yung ating mga kababayan ay magkasakit o mamatay. Direktang banat po kay Digong. Pinabayaan daw nung pandemya yung ating mga mamamayan na magkasakit at mamatay. Walaan niya sa kanila ang may bahid ng dugo, ang mga kamay sa kampanya sa droga. Binanatan po ng ating Pangulo sa mismong baluarte ni Digong. Ganyan ang strong leader. Kaya malabo yung mga propaganda ng mga DDS po na ang ating Pangulo ay weak leader. Kung weak leader, magagawa ba yun ang ating Pangulo? Mismong baluarte ni Digong, doon dinurog yung dating Pangulong Duterte. Yan ang ating Pangulo. Ituloy natin. Wala rin sa kanila ang sip-sip sa China na tuwang-tuwa, sumisigaw. Tuwang-tuwa pagka yung ating mga Coast Guard ay binobomba ng mga malalaking barko. Hindi po sila sumasang-ayon sa mga ginagawa na hinaharang ang ating mangingisda para at ninanakaw ang kanilang huli. Sila pinaglalaban po namin yan. Wala sa kanila ang nagtataguyod ng mga ng sentro ng krimen, sentro na pagpapalapastangan ng mga kababaihan. Wala po sa kanilang kinalaman yung mahiwagang pogo na ang daming problemang binigay sa atin, ang daming sinaktan na ating mga kababayan.
Tayo ngayon ay humaharap sa ating tinitingnan po natin kung saan ang tutunguan ng Pilipinas. Yan po ang halaga nitong eleksyon po na ito. Kaya mamili kayo, Team Lagim, Team China, o Team Liwanag, Team Philippines. Bagong alyansa ng bagong Pilipinas. Malinaw po ang sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nagustuhan po yung tactic ng ating mga congressmen, taktika sa pangangampanya ng ating Pangulo. May patama po at hindi lang po simpleng patama. Bullseye po. Durog na durog po yung mga kandidato ng PDP laban ng China. PDP laban ng China. Sabi dito sa balita ng Manila Bulletin, 2 congressmen have given their stamp of approval to President Marcos' fiery pro-Filipino speeches in the ongoing campaign rallies of the administration-backed Alyansa para sa Bagong Pilipinas senatorial slate. Hailing Marcos' campaign tactic were Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega and Manila 1st District Representative Ernix Dionisio. Sabi nila, the chief executive had painted the picture of the 12-person Alyansa slate as pro-Filipino instead of being pro-China and at having blood-soaked hands. He also said none of them supported Philippine Offshore Gaming Operations or POGO, which turned out to back by syndicated crime. Matindi po yung nangyari sa previous administration. Pinasok na tayo ng sindikato kasi lumalabas ang daming taga-gobyerno, member ng sindikato. You see? Or kung hindi member, protector ng sindikato. So, sa mga speeches ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang description po, fiery speeches, naglalagablab, nag-aapoy na mga pananalita. Hindi lang po kayo yung marunong ng ganyan. Pero yung mga speeches ng ating Pangulo, kahit na fiery po, decente pa rin. Hindi po nagagamit ng mga foul words. Description of facts lang po ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung ano yung totoong nangyari in the previous administration. Kaya nga sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, papayag ba tayo? Yan ang tanong niya sa ating mga mamamayang Filipino na bumalik tayo sa panahon ng kadiliman. Kaya ang description niya po sa previous administration, yung Team Lagim, Team China, Team Lagim. Di ba? Maliwanag po. O dito anya tayo sa Team Liwanag, Team Philippines. So sabi po ni Congressman Ortega, yung mga pro-China, ang stand nila, sabi ko dapat pro-Pinoy tayo, pro-Filipino. Kaya doon talaga ang nagugustuhan ko ng part ng speech niya, di ba? Di tayo papayag na ang kokontrol sa ating bansa. Yung mga pro-China, malakas niya ang message sa akin noon. Maliban nga sa pag-endorso ng mga kandidato na kasama natin sa alyansa, naniniwala ako na personally yan ang highlight para sa akin sa speech niya. Natumbok na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tama yung sabi ng mga political analyst na yung issue po sa China, magiging campaign topic siya. Hindi lang mga kababayan, itong issue sa West Philippine Sea, pati yung issue sa korupsyon, lalo na po yung impeachment case laban kay Sara Duterte, yung mga karahasan, kasama na yun. Siguro in the coming days, malamang sa malamang, may mga pahaging na rin yung ating Pangulo tungkol dito sa mga pagbabanta ni Sara Duterte. Ngayon, ang tinutumbok muna ng ating Pangulo, yung POGO, yung AGK, yung mga sindikato, tapos yung mga pagbabanta ni Digong. Malamang mga kababayan sa susunod, pati yung pagbabanta ni Sara Duterte at paggamit ng confidential funds, magiging parte na rin ng speech sa pag-iikot ng ating Pangulo sa buong bansa para endorse ang Team Liwanag laban sa Team Lagim. Para makaiwas po na may makaupo pa sa Senado na mga unwarranted candidates, yung mga tinatawag na Manchurian candidates. Tama pa? Yung puppet ng foreign power, lalo pa na po ng China, may interest po sa ating territory.
Pinaiikot po tayo. Sabi naman ni Congressman Dionisio, actually, medyo kinikilabutan ako nung pinapanood ko yung speech ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang nakita mo yung stand ng mga kandidato sa alyansa, very issue-based. Talagang may stand sila bilang candidates. Yan po ang maganda. Issue-based yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pati yung mga kandidato sa pagkasenador, issue-based sila. Pero yung mga kandidato ng PDP laban ng China, gusto nilang manalo po to protect Sara Duterte. Interest po ng isang tao, ng isang pamilya ang gusto nilang i-protect. Hindi man yung yung interest ng ating mga mamamayang Pilipino. Protect Sara. Gusto nilang manalo, sabi ni Digong, para daw makaupo yung siyam, patayin na lang natin yung 15 mga senador para mabakante. Imagine that. Very selfish. Bombay natin yung Senado. Ayan, ngayon po, pinapaimbestigahan sa NBI, nanawagan na po yung isang congressman. Si Alonto Adjong, ayan sabi ni Alonto Adjong, in moments like this, our institutions must stand firm in upholding the rule of law. We must ensure that no individual, regardless of position or influence, can erode the principles of democracy and accountability. He noted that while Duterte may later claim his words were spoken in jest, pero hindi niya pwedeng itago sa joke ang mga pagbabanta sa mga senador. Sabi po ni Adjong, this should not be taken lightly. We have seen before how rhetoric like this can embolden individuals to take matters into their own hands, often with tragic consequences. When public figures normalize threats of violence, they create a dangerous environment where words can translate into real harm. Talaga niya, Mr. Maravillas, nanood yata sa'yo si Adjong. The same statement. Yung aming binitawan, normalization of violence ang ginagawa po ni Digong na dapat huwag itong palampasin. At sabi nga natin, ang mas na dapat mag-react dito yung mga senador mismo. I-rebuke dapat ng mga senador. Magpalabas sila ng strong statements condemning the remarks ng dating Pangulong Digong. Kundi na dapat nila po. Nag-react po si Risa pa lang. Yung reaksyon pa ni Risa, mababaw. Ito yung pinakang maganda na reaksyon, mga kababayan. Yung kay Adjong. Other congressmen na nagustuhan ko yung reaksyon, yung kay Asidre, si Jude Asidre. Ganon din si Franz Castro, nag-react din condemning these remarks ni Digong. Pero ito yung pinakang maganda kay Adjong kasi nananawagan na siya sa NBI na imbestigahan po ito na mga pagbabanta. Kasi po, may decree po, presidential decree, bawal po ang ganitong mga remarks. Ang bump joke nga po, pwede kang makulong pag ginawa ng ordinaryong tao. Ito pa, dating Pangulo yung nagsasalita in public. You see? O ngayon, balik tayo dito sa sinabi ni Congressman Dionisio. Sabi rito, Dionisio criticized candidates who rely solely on affiliation rather than clear platforms. Hindi kasi masyadong accepted sa akin yung sinisigaw ng kandidato. Iboto mo ako dahil dala ko si ganitong kandidato, dahil nakaalyansa ako sa ganitong partido. I think that should not be the case. Tama po. Pero hayaan na natin sila, Congressman. Hayaan na natin sila sa kanilang mga pagkakamali para ma-realize nila later on na mali sila pagtalo sila sa eleksyon. O diba? Kasi mabababaw yung mga sinasabi nila, lahat personal attacks, lahat sila protect Sara. Paano mo ipoprotect ang tulad ni Sara na nagbanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos, tapos kay Speaker Martin? Punong-puno ang kanyang puso, mga kababayan, ng hatred and violence. Nang may sala man lang po siya sa yung mga gumawa ng mali. Kaya nga po, may 7 articles of impeachment na i-file laban sa kanya at na-impeach siya ng Congress. Ang iniintay na lang po yung desisyon ni Chis Escudero na mag-convene ng Senado immediately. Ngayon nga po, may isa ng abogado nag-file ng petition sa Supreme Court. Inireklamo na si Chis Escudero sa Supreme Court. Kasi sabi ng iba, pakuya-kuyakoy daw si Chis Escudero.
ayaw pang mag-convene para magsagawa ng impeachment trial. Kasi sabi nga ni Jude Asidre, bawat araw na lumilipas po, lalong tumitindi yung banta sa buhay ng ating Pangulong Bongbong. Ito yung balita ng abogado.com.ph. Forthwith is clear. Lawyer petition Supreme Court to compel Senate to convene immediately as impeachment court. Nag-file po si Attorney Catalino Hinirillo. Sabi diyan, in his petition for mandamus filed on February 14, Hinirillo said the Senate has the inescapable constitutional duty anya to immediately constitute itself into an impeachment court and start the trial based on the 1987 Constitution. Hinirillo pointed out that the constitutional provision on impeachments establishes definite periods of time within which specific acts should be done regarding an impeachment complaint. The Constitution anya states that a verified impeachment complaint shall be included in the order of business of the House of Representatives within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days. The committee, after voting on it, has to submit its report to the House within 60 session days from such referral. Hinirillo said that in Oxford Dictionary, among the meaning of forthwith are immediately, at once, instantly, directly, right away, straight away, now, instantaneously, and without delay. Dinidelay po ni Chis Escudero kasi baka may request yung mga senador. Hindi natin alam kung ano nasa likod. Sabi ni Trillanes, pag ipinilitan niya sa basa niya, in-interview ni Christian Esguera, sa basa niya, ang basa daw niya kay Chis Escudero, nagiging maingat, nasa dilema siya. Baka kung ipilit niya na ngayon na gawin yung impeachment trial, baka mapalitan siya as Senate President. Ikodita siya. Kasi yung iba niya sa mga senador, baka niya, lalo yung 12 senators na hindi re-electionista, baka niya naka-schedule ng magbakasyon sa ibang bansa. O, di ba? Kaya baka niya mapalitan. Ako naman, okay lang sa akin na after election na o sa after suna. Kasi, hindi natin alam, baka may mga usapan na. Huwag na anya mo na ngayon. Kasi yung mga pro-Duterte senators, nandyan pa. Kailangan na niya matalo muna. O, di ba? Hindi natin alam, baka yun ang sabi ng mga advisors ng ating Pangulong Bongbong. Pero yung ating Pangulo, hindi lang nagsasalita para, alam nyo na, buti ng dumistansya yung ating Pangulo. Pero yung kanyang mga lieutenants, baka yun talaga ang objective. Talunin mo na, dapat matalo mo na yung mga re-electionistang pro-Duterte senators para sigurado ang conviction ni Sara. Tama pa? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties.
Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.